So mga kapatid, isang tanong po gusto kong itanong sa inyo bago tayo magsimula habang piniprepare yung ating slide. Wala pa. Okay. I-click ko na ba? Okay. I-click ko na daw. Okay. So ang title po ng ating message, God blesses a man of integrity. So, namali ako kasi magtatanong kanina ako, nandyan na yung sagot. Kaya hindi ko na itatanong. Okay, tatanong ko po sa inyo, if there's one thing in life that you want to pray for the Lord, ano ba yung hihilingin ninyo? Okay? So, most probably, may mga magsasabi, gusto kong yumaman, gusto kong maging malusog, gusto kong maging malakas, gusto kong maging ganito. Hindi naman masama, no? Pero if there's one thing na dapat nating hilingin in our prayer to the Lord is integrity. That's the most important thing na pwede nating hilingin sa Diyos. Na tiyak pagpakaloob niya sa atin. Although, karamihan po na nagpe-pray ng mga Christian is we always pray for blessing. Siguro kung meron sa prayer natin na hindi nawawala yung blessing. Okay? So, hindi po masama yung blessing. In fact, even if you don't pray for blessing, God would like to bless you kasi yun ang isang bagay na gustong gawin sa atin ng Diyos. Pero ang key to a blessing is for you to have an integrity. If you pray for integrity, God will naturally bless you. Yun po ang katotohanan. Okay? Psalms 26 verse 11, sabi po dito ni David, "For as for me, I will walk in my integrity." So ano po ba yung integrity? Sa Greek po, ito po yung salitang integer, ibig sabihin, wholeness complete. Not fraction, not segregation, not compartmentalization. Ibig po sabihin ng integrity, yung kalagayan ng iyong buhay, buo, isa lang. Hindi tayo parang, sa Tagalog, hinyango. Ano nga ba sa English yung hinyango? Yung kung sa kamadikit, yun ang kulay mo. Okay? Chameleon. Ayan. Okay. Although iba yung chameleon pa rin sa hinyango, pero pareho din sila. Okay? Yung hinyango nating local, parang butiki lang. Pero yung chameleon, maganda yon, di po ba? Maganda po yung itsura niya. So ngayon po mga kapatid, ibig sabihin po ng integrity, sa Diyos, yung pagkatao natin, yung personalidad natin, yung spiritual life natin, isa lang. Kahit iba't ibang uri ng tao ang magbigay ng bagay na katangian mo patungkol sa iyo, isa lang din ang sasabihin nila. Hindi yung may magsasabi, visit yan, patapobre yan, ay mabait yan, ay magalang yan. So iba-iba. So ibig sabihin, wala kang integrity. Okay? So isang bagay din po natutunan ko about integrity. Sabi dito, integrity is a common engineering term referring to structural integrity, which means the ability of a structure to withstand its intended load without experiencing failure, deformation, or collapse. So sa engineering po, yung pong salitang integrity, mayroon pong 4 methods of testing an integrity. Okay? So number 1 is what we call tensile testing, being pulled apart. So halimbawa, material ka, hahatakin ka, hanggang saan ang capacity mo bago ka mag-breakdown, maputol. Kung familiar po kayo dun sa bumagsak na bridge, di po ba? So ibig sabihin, hanggang dun lang yung tonnage na kaya ng structure of material. So yung compression testing naman, how a material reacts to compressive forces, yung pinipiga ka. Magsha-shatter ka ba, magbe-bend ka ba, magbe-break ka ba, mapuputol ka ba? And then fatigue testing. It tests the durability and performance under cyclic loading condition. Sa mga kaedad ko po ngayon, 60 and above, familiar po kayo nung araw na yung ating TV malalaki pa at matataba pa. Saksakan po ng labo, inaaninaw mo lang at minsan ini-imagine mo na lang yung palabas, sobrang labo. Noong pong panahon na yon, yung frigidaire natin, familiar kayo sa Westinghouse, di po ba? Yung frigidaire po natin nung araw, ano ang kauna-unahan nasisira? Hindi naman yung makina eh. Alam nyo ang una nasisira? Yung dikit doon sa pintuan. Di ba? Kaya laging meron tali yung pintuan ng frigidaire. So ngayon mga kapatid, ito po. Nung sa Westinghouse, meron naging commercial sa TV na naka-discover sila o naka-invento nung bagong madikit at hindi nasisira agad na meron po doon na machine na nakalagay po rin parang kamay, open, close, and this is tested 1,000,000 times without breaking. Kaya naging mabili yung Westinghouse nung panahon na yon.
Dahil sa paulit-ulit, hindi siya nagbe-breakdown. Okay? And then the non-destructive testing, marami po ito, pero isang sample, halimbawa isang material, i-extra yan, makikita kung meron siyang mga deformities, mga crack dun sa loob ng material niya. Okay? Now, similar to Christianity, our integrity is being tested in all points. Okay? And one thing that we have to learn about integrity is this. Testing does not make us strong. Testing reveals the condition of our heart. Yun po ang reality. Okay? So by comparison, in competition, okay, in sports, competition is a test whether you trained or not. You don't become strong in competition. Okay, I've been at it for more than 10 years. Nakapag-train ako ng world champion, pero walang athlete na lumalakas dahil nag-competition. Yung lakas mo, mabubulgar, marireveal during the competition. Okay? So again, in sports, competition is a test that reveals how much you have trained. Now, in school, examination is a test to reveal how much you have studied. Okay? Hindi ka naging matalino kasi nga, dahil nag-test. Naalaman kung ano yung ginagawa mo sa bahay during the test at makikita doon sa result ng exam. And the same thing, trials. Okay? In our faith, trials is a test to reveal how much we have lived our Christian life. Kung talaga bang nabubuhay tayo bilang isang Kristiyano o hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon dahil suwail tayo. Okay? Testing that does not make us strong. It reveals what we are made of. It reveals kung ano yung ginagawa talaga natin sa buhay natin. Okay? With our lesson, ito rin po yung pag-aaralan natin in relation to testing. Sabi po dito sa Romans 8:28 and 29, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. So in relation po dun sa message kaninang umaga about the Savior's secret of success, we were created by God, or originally, man was created by God to be in His image. Ano yung image? His righteousness and holiness. Okay, gusto ng Diyos na gumawa ng isang nilikha na katulad niya, na makikita yung sarili niya, yung anyo niya. Ano yon? Yung pagiging matuwid. Pero because of sin, nagkasala tayo, nawala yung image ng Diyos. Sabi po sa Genesis chapter 5 verse 3, and Adam, sa Tagalog po si Adan ay nagkaroon ng anak according to his image. The image of a sinful nature. Okay? So dahil sa Panginoong Jesus, nung tayo makakilala, God would like to restore that image of God. Okay? And the restoration is through this process. Sa verse 28, we know that all things work together for good. Lahat ng experiences po natin, problems, trials, sufferings, lahat ng experiences natin na hindi natin gusto, hindi kaaya-aya, nagbigay sa atin ng lungkot, ng takot, ng hirap, ng panganib, ng kabiguan. Sabi doon, all things work together for good. Only if you love God. Pero kung nag-suffer ka because of sin, that's not a part of the Romans 8:28. Yung part dito, yung nanatili ka sa Diyos, hindi ka bumigay, sumusunod ka, sa kabila nung nararanasan mo na di ka aya-aya sa buhay mo. Okay po? So, if you love God, and to them who are called according to His purpose. So, lahat na yon pinayagan ng Diyos sa buhay mo, plinano ng Diyos, dinisenyo ng Diyos, pinayagan niya para sa iisang layunin, for your own good. Okay? God is testing you to know kung tapat ka sa Kanya, kung sumusunod ka sa Kanya, kung nananatili ka sa Kanya. Kaya nga, ano magiging bunga ng testing? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His
dear Son. So Jesus Christ is the visible image of the invisible God. Okay? So again, yung testing natin, hindi nagpalakas sa atin. Yung testing natin, nag-reveal kung tayo ba'y malakas, kung tayo ba'y mahina, kung tayo ba'y naging tapat sa Diyos, kung tayo ba'y naging suwail sa Diyos. Yun lang po yung katotohanan doon. Okay? So the reason why we study the Word of God is to gain strength. The reason why we are praying to gain strength. Pero pagka tinest tayo, doon makikita if we are clinging to the Word of God. Kung susundin natin yung kalooban ng Panginoon o susundin natin yung kalooban natin. Yun lang po yung choices doon. Wala na pong iba. Actually, I just want to mention this. I have a message, pero most probably some other time. Ang title po, How to Become a Champion. Actually, katandem ito nung message ko kanina, The Savior's Secret of Success. Yung how do you gain that strength. Okay? Yung how to become a champion based on 1 Corinthians 9:24 to 27. Ito po yung nakita ko. Being an athlete, former coach, nakita ko yung reality ng sinasabi ni Apostle Paul. Na in action, how do we really become a champion? At nakita ko rin po, nagle-lecture po ako sa weightlifting, yung mga principle of strength development. Kahit po sa buong Pilipinas, hindi po pinagayabang yun, pero nag-share po ako nung seminar po every time we have competition. So, scientifically, meron po sa sports kung paano yung mga principles of strength development. Okay? But I have learned through that study and through the study of the Word of God, yung palang principle of strength development, whether it is physical, mental, spiritual, or any aspect, iisa lang yung prinsipyo. There is a pattern written in the Bible that correspond dun sa scientific na tinuturo sa atin through science. Okay? So, that's another lesson. Pero ang puntos ko lang po yung ganito. We are being tested for specific purpose para makita kung sino tayo. The reason why God is allowing Satan to attack us, to hurt us, is to see what we are made of. Sabi nga po ng isang preacher, always remember that it's the same sun that melts the butter and hardens the clay. And what kind of material are you made of? Okay po. So, ang pag-aralan po natin ay isang tauhan sa Bible. Ang pangalan po ay si Joseph. And I believe you are very familiar with the life of Joseph. But we're going to study the principles in the life of Joseph where we can learn about integrity. Okay? So, apat yung puntos natin. Integrity in the house of Jacob, integrity in the house of Potiphar, integrity in the house of prison or prison house, and integrity in the house of Pharaoh. Kasi kahit saan mo dalhin si Joseph, you will see his integrity. And everywhere, his integrity is being tested. Okay? So, integrity in the house of Jacob, it says here, Joseph was obedient to his father. Genesis 37:14 and 17. And he said unto him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brother or brethren, and well with the flocks, and bring me word again. And the man said, They are departed hence, for I heard they say, Let us go to Dothan. And Joseph went after the brethren and found them in Dothan. So eto po si Joseph at the age of 17, inutusan ng kanyang ama na puntahan yung kanyang mga kapatid. Dahil nagpapastol po sila ng tupa. So ngayon, pumunta siya, wala yung kapatid niya, at ikot-ikot, naghahanap siya, nakita siya ng ibang pastol, tinanong siya, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko yung kapatid ko. Sabi niya, nadinig ko yung mga kapatid mo, nagpunta sa Dothan. So from the place where Jacob lived, Joseph, to Dothan, is approximately 60 kilometers. Up and down hill, ladang ka sa barren land, dadaan ka sa dangerous road, mamimit mo yung mga dangerous animals. So, pwede naman niyang sabihin sa tatay niya, Tatay, wala sila eh. Nandun, malayo. Hindi ako pwedeng pumunta doon. Pero, pumunta si Joseph. Hindi siya nag-quit, nag-resign, bumalik, nang hindi tapos yung mission niya na inutos ng kanyang ama. So, that's integrity.
So makikita natin yung courage niya, makikita natin yung sacrifice ni Joseph to obey his father. Bagamat hindi siya tiyak sa lugar na pupuntahan niya, kung ano mangyayari sa kanya. Second, Joseph was hated by his brethren. And when his brethren saw their father love him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. So si Joseph po, kaya siya yung favorite kasi siya yung pinakamabait. Okay po? Yung mga kapatid niya, sa term natin, puro visit. Okay? Siyempre, ikaw yung kontrabida, natural, ikaw yung pagkakaisahan ng mga kapatid mo kasi nasusumbong yung mga ginagawa nilang mga mali. But there are other reasons kung bakit galit sa kanya yung kapatid niya. Sabi sa number 1, his brother hated him because he was the favorite son. Second, his brother envied his dream. Ngayon lang po ako nakakita ng isang tao, panaginip na lang ba naman, kinahingitan pa? E di mas managinip pa na mas maganda sa panaginip ko. Di ba? So alam po natin panaginip, di ba? Naginip siya na yung tinali na wheat ay nagbow dun sa wheat na tinali ni Joseph, yung kanya mga kapatid, pati yung kanya mga magulang, kaya nagalit sa kanya. Ibig mo sabihin magbabaho kami lahat sa iyo. Parang napakayabang mo naman. Di ba? Alam nila yung interpretation di ba? But sabi nun, pinag-isipan ni Jacob lahat ng bagay na yon. Pero nagalit yung kanyang mga kapatid. Number 3, sabi dito, his brother conspired to kill him. So nung parating na si Joseph, ayan ay mapanaginipin. Tingnan natin kung ano mangyayari sa panaginip niya. Patayin natin. Pero sabi ni Simeon, hindi, kapatid natin yan. Tapon na lang natin sa balon. So, okay, ganun lang gagawin nila. So sabi dito sa number 4, his brother thrown him into the pit. And then, his brother sold him to the Midianites. So, nandun na siya sa pit, umiiyak siya, ayaw siyang intindihin. Sabi ng mga kapatid, ganito na lang gawin natin. Kunin natin yung balabal niya, yung ginawa ng tatay natin. Pumatay tayo ng isang hayop, lagyan natin ng dugo, at pulit-pulitin natin, sabihin natin, nakita lang natin sa daan na namatay na si Jacob. Pero dumaan yung mga Midianites, ito yung mga traveler, mga nagbebenta patungo sa Israel, sa Egypt, at doon ibinenta si Joseph as a slave. So yun na po yung number 6. So makita natin, even in spite of your integrity, you will suffer a lot. Pero kahit anong pagdurusa, daanan po natin, manatili lang tayo sa salita ng Diyos. Huwag kang bibitaw. Huwag kang gagawa ng anumang desisyon na yung desisyon na yon, my will. Instead, dapat yung desisyon natin, sabi ni Jesus Christ, not my will, but thy will be done. So kahit ikapapahamak natin, ikamamatay natin, malalagay tayo sa anumang pagdurusa o panganib, manatili tayo sa plano ng Diyos. Okay? Always remember, God has a plan. Hindi natin alam kung ano mangyayari, pero alam ng Diyos kung anong gagawin sa atin. At pagtiwalaan natin yung plano ng Diyos na yan. So binenta siya kay Potiphar. Sino si Potiphar? Captain of the guard of Pharaoh. So ibig sabihin, mayaman, negosyante, opisyal, matalino. Yun ang natural na katangiang makikita natin. So anong ginawa ni Joseph? Number 2, integrity in the house of Potiphar. So Joseph was sold as a slave to Potiphar. Genesis 39 verse 1, and Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him of the hand of the Ishmaelites, which had brought him down thither. So ano makikita natin kay Joseph? Although it was not mentioned, babanggitin ko lang po ito, pero it will be revealed later, he has a work ethics and a good management skill. Masipag siya, alam niya kung ano magtrabaho, ginagawa niya yung tungkulin niya, tapat siya sa trabaho niya. Kahit alam natin ang reality, pansinin niyo po ito, shepherd siya, kinamumuhian po ito ng mga Egyptians. So nung magtrabaho siya doon, bata ka pa, shepherd ka pa, so kumbaga sa kwan, underdog ka na, discriminated ka pa. So alam natin, ang mga bagong nagtatrabaho sa kumpanya at marami na nagsumbong sa akin, ng mga kapatiran and some other friends, Christian friends, na
Kagagraduate ko, pumasok ako doon, binigay sa akin lahat ng trabaho, yung boss ko, yung kasamahan ko, hindi na gumagawa ako lahat. Di ba? Ganun po yung ang panuntunan sa libutan. Okay, sasairing ka. Bata pa yan, sabik yan. Hindi magrereklamo yan. Kahit walang binibigay dagdag sweldo dyan. Tapos tayo nagkikwentuhan lang. Siya lahat gumagawa. Siya nag-overtime. Di ba? Some of you have experienced this. So yan po yung daigdig natin. Ganyan lang gagawin sa atin. And I believe that's the same thing Joseph experienced in Egypt. Okay po? So he knew how to deal and cooperate with others. In spite of the fact na ganun ang ginagawa sa kanya, dinidiscriminate siya, marunong siyang umunawa, marunong siyang magpatawad, marunong siyang magmahal, marunong siyang sumunod sa authority without complaint. Ano po bang sabi? If you're working, okay, if you're working. If I'm not mistaken, either 1 Peter chapter 2 verse 18 or 2 Peter chapter 2 verse 18. Sabi po doon, servants, obey your masters, not only to the good, but even to the froward. Alam niyo ba yung froward? Magaspang yung ugali. Masama ugali. Pero ang sabi ron, sumunod tayo, magpasakop tayo. Bakit? Christian tayo eh. That's the way we can see, mapapakita natin kung ano tayo, kung sino tayo, at ano palagay nyo ang gagawin ng tao, ng boss natin, o mga tao sa paligid natin, if we are obedient and we respect their authority, they will learn to like us. They will learn to love us. Ganun na nga ginagawa ko. Tapos ganun pa ginagawa niya. Nagtataka sila. Okay? Pero tayo, hindi dapat magtaka. Kasi yun ang tungkulin natin eh. Di ba? Pag yung mabuti at yung masama, nagdaop na ganyan, hindi nagkasundo. Pagka yung masama, ginawan ka ng masama, normal yun. Masama siya eh. Hindi naman siya Christian eh. Okay? Pero pag ginawan mo ng masama, yung masama, hindi normal yun, abnormal yun. Christian ka, ano ba dapat mong gawin sa kanya? I'm a Christian, dapat gawan kita ng kabutihan. Habang ginagawan mo ako ng kasamaan. Di ba? Mahirap, pero tama. So that we can show a good testimony. They may not like us. Maaaring hindi natin kayang baguhin yung isip niya, pero hindi nila kayang baguhin kung sino tayo. And that was Joseph. Okay? So because of his perseverance sa bahay ni Potiphar, sabi po sa susunod nating point, Joseph's promotion in the house of Potiphar. Genesis 39 verse 2 and 3. Sabi po dito, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. So ano makikita po natin dito? Ayaw niya ng kaliwete. Napansin ko po, kaliwete po kasi, sa ilalim lang. Okay. So mapapansin niyo po dito, ganito. Anong ginawa ng Panginoon? God promoted Joseph. May nakita ba tayo nagprotesta? May nakita ba tayo nainggit? May nakita ba tayo nag-oppose? Nobody. Why? Because of his testimony. Okay? Napayagan kahit ng mga tauhan na yung bagong salta na bata, ngayon boss na natin. Yung hindi naman Egyptian, ngayon boss na natin. Try to imagine this. What kind of testimony and integrity Joseph had to gain the trust dun sa mga tao na naroon. Think of that. And one thing else I have noticed here, yung pansinin po natin yung green color. The Lord was with Joseph. Verse 3, the Lord was with him. At hindi lang po ito. There are so many verses sa buhay ni Joseph na nandun ang Panginoon. Kasama niya ang Panginoon. At hindi lang yun. Sabi doon sa verse 3, and his master saw that the Lord was with him. Maka-Diyos tong taong to. Tunay yung Diyos na sinasamba nito. Bakit? Nakikita po sa buhay ni Joseph. Sana ganun testimony meron tayo sa ating workplace. Di ba? Kung darating tayo doon laging late, darating tayo, tapos hihingin yung report natin na hindi tapos. So, anong testimony meron tayo? Meron bang integrity doon? Wala. Okay? So, we're not doing this for them para ma-please sila. We are doing this to please the Lord. Yun naman ang sabi ng Panginoon, di ba?
sa Bible, whatsoever you do, whether you eat or drink, do all things for God's glory. So makikita po natin yung katotohanan na yan. Sa verse 4, and Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had, he put into his hand. Siya yung ginawang punong katiwala. Siya yung ginawang supervisor. Sa lahat ng tinatangkilik, sa lahat ng alagang hayop, sa lahat ng mga lupain at pananim, at sa lahat ng mga tauhan. Try to imagine this. Okay? Try to imagine that kind of integrity meron si Joseph sa buhay niya para ipagkatiwala sa kanya lahat ng bagay, pati yung kayamanan ni Mr. Potiphar. Question, do you think he asked for promotion? Do you think he prayed for a blessing? Ano lang ginawa niya? He just became faithful sa trabahong pinagkaloob sa kanya at pinagkatiwala sa kanya. Walang kailangan pumuri, walang kailangan humanga, walang kailangan magpaalala. He just keep on doing this because yun yung content ng kanyang heart. Purihin ka, mainggit sa'yo, magalit sa'yo, pag-usapan ka, pag-chismisin ka, it doesn't matter. Hindi mahalaga kung anong iisipin at gagawin ng tao sa'yo. Ang isipin mo, ano yung iisipin at gagawin sa akin ng Diyos. Okay? So always remember that one with God is majority. Hindi natin kailangan i-please yung tao, tapos i-displease natin yung Panginoon, believing that we are great. Verse 5, and it came to pass for the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Pansinin niyo po, pinagpala ng Diyos, hindi lang si Joseph, pinagpala ng Diyos si Potiphar dahil kay Joseph. Okay? Try to think of that. Kung mayroong isang bagay na gustong gawin sa atin ng Diyos is for us to become a channel of blessing to others. And we can be a blessing if we have integrity. Okay? So tandaan din po natin itong isang principle sa Bible, okay? There is what we call blessing by association. Meron din po tinatawag cursing by association. So ano yung blessing by association? Kapag ka ang kinaibigan mo puro mga Christian, sino sa palagay makaka-influence sa iyo? Yung mga Christian ng kaibigan mo. Gusto mong dumunong, makipagkaibigan ka sa mga madudunong. Gusto mong yumaman, magkaibigan ka sa mga negosyanteng mayayaman. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan nila, kung ano yung puso nila, kung ano yung kalagayan nila. Oh. O gusto mong mabigo, alam mo na kung sino dapat mong lapitan. Di ba? Oh. So, yung cursing by association, meron po akong kasaysayan. Sumakay one times taxi. Matagal na po ito. Nakita ko yung lalaki, malaki. Driver. Sahig nga yung ulo dun sa bubong ng kanyang taxi. Tapos sabi niya sa akin nung pagsakay ko, may dala akong bag Sabi niya, sir, balik bayan kayo? Sabi ko, hindi. Sabi ko, taga-probinsya lang ako. Galing ako dito sa Rizal Memorial, sabi ko, sa sports noon. Sabi ko, ikaw Brad, basketball player ka ba? Sabi ko, hindi. Hold-upper ako. Sabi ko, kinabahan talaga ako sa isip ko. Ang alam ko kako, yung mga passenger, mga nagsasabi doon, hindi yung driver Pagka ako may plano sa akin to, wala talaga ako magagawa. Iiwanan ko lahat ng gamit ko. Pero sabi naman niya, pero hindi na ngayon, sir. Sa isip ko, ay buti naman. Bumawi. So ito ang kwento po nito. Makinig po kayo, may matututunan kayo dito. Hindi sa pang-hold up. Okay? Yung sa karanasan po na ito. Ito po yung pangyayari. Buti naman ako huminto ka. Ano naman ang nangyari at huminto ka? So sabi niya ganito. Ganito po kasi yan. Sabi niya, meron kaming kaibigan. Ito po muna. Ang kwento niya sa akin, pag para sila ng hold up, halimbawa sa bangko,
meron pala silang contact sa loob ng bangko. May term, may tawag. Nalimutan ko yung mga term eh. Okay, may nagtatrabaho sa bangko dito. Pagkatapos, yung mga naghihintay sa mga kalsadang dadaanan, may mga tawag din dyan. Tapos yung susunod at yung haharang, may mga tawag, may kanya-kanya silang destinasyon eh. Talagang well-organized, well-planned yung pang-hold up. Huwag niyong pag-aralan yan. So kaya, ito po nangyari. One night, dumating yung isang kaibigan nila na balikbayan from Saudi. Sabi nung, habang nagiinuman sila, sabi niya, pre, magkano sweldo mo? O ganon. Yun lang sweldo mo. Pare, sumama ka sa amin. Sabi niya, isang shot lang to. Yung kikitain mo isang taon sa Saudi, isang lakad lang natin. Sabi niya gano'n. So natukso naman tong lalaki, siyempre lasing pa. At ayaw ng hirap, sumama nga siya. Okay? Nag-ano sila ngayon? Nag-ano sa hold up. Eh siyempre, bagito, yung isa. Nabulilyaso sila. At ang sama, ang napatay, yung galing sa Saudi. Kaya sabi nung driver, sabi niya, sabi ng misis daw, paano nangyari yung hold up yung mister ko? Hindi hold up, katarating lang yan. Galing Saudi yan eh. Ito nga yung passport niya. Oh. Babalik pa, may schedule na. Question, ba't namatay? Being with the wrong friend. Diba? Yung po yung tinatawag nating cursing by association. You are being with the wrong person. Sa isang farm, meron po nag-aalaga ng loro, parot. Ayan. So ngayon, pinapakain niya yung parot niya. Pagkatapos, pagpapakain niya, dinala niya yung shotgun niya, nagpunta na siya ron sa bukid. So nakakita siya ngayon ng mga uwak. Sabi niya, so dahan-dahan siya. So binali niya yung uwak. Patay. Nagulat ba? O may tinamaan. So ngayon, nung kinukuha niya yung isa-isa yung mga uwak, nakita niya yung parot niya. Ano nangyari? Ba't napunta dito to? Sabi niya. Naiwanan pala niyang bukas, hindi niya nailak yung pintuan ng cage ng parot. So habang hawak niya yung parot niyang ganun, nakalaylay yung ulo. Ano nangyari? Ba't nangyari sa'yo to? Sabi ng parot, tinaas yung ulo. Sabi ng parot, bad company, bad company. So ayaw niya pahamak, huwag kayong sumama sa mga taong hindi pinagpapala ng Diyos. Okay po? So yan po yung isang lesson na matututunan po natin. Okay. So sabi po dito, Joseph's testing in the house of Potiphar. So sa una, nagka-problema siya, di ba? Dahil binenta siya ng kanyang mga kapatid. So ngayon, nandito siya sa house of Potiphar, nagtiyaga siya, bagamat na-discriminate, na-promote siya, and yet, mayroon pa ring testing. Sabi po dito sa Genesis 39, verses 6 and 7, and Joseph was a goodly person and well-favored. And it came to pass that these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. So tingnan mo natin, ano kaya ang kalagayan ni Joseph? So ang isang taong masipag, matipuno. Di ba? At sabi nito, he was a goodly person, ibig sabihin, guwapo. Di ba? At dahil laging nasa bukid, medyo maitim. So tawag natin ngayon dyan, tall, dark, and handsome. Di ba? So, tall, dark, and handsome na, talented pa, godly pa, mga babae. Kung nandun kaya kayo sa panahon ni Joseph, baka kayo mag-propose, di ba? Oh, sino pa naman ang hindi hahanap? Yan ang katanging hinahanap ko, di ba? Oh. Ngayon, na-in love si Mrs. Potiphar. Okay? Ngayon, di ba tumanggi siya? Alam lahat niyo, tumanggi si Joseph eh. At alam ko rin iniisip niyo, bakit siya tumanggi? Kasi matanda na si Mrs. Potiphar. Ito sasabihin ko sa inyo, okay? Si Mr. Potiphar, matalino, di ba? Mayaman, maimpluwensya. Kung pipili ng mapapangasawa yan, pipili yan ng mas bata sa kanya. At kung mayroong pinakamagandang babaeng dalaga sa Ehipto, siguradong yun ang pipiliin niya, di ba? Oh, pipili ba siya ng mas matanda sa kanya?
Pipili ba siya ng mga walang pumapansin? Hindi. Pipili siya ng the best. Di ba? Kasi meron siyang asset eh. Di ba? Ibig sabihin, kung tumanda man kay Joseph ito, bagya lang. Ibig sabihin, may asim pa. Okay? Hindi yung maasim na. Okay? Pero pansinin niyo po mga kapatid, hindi ko na po sinulat yung mga ibang detail, banggitin ko na lang. Nung tuksuhin si Joseph ni Mrs. Potiphar, ano yung sabi ni Joseph? Everything in this house, I have an authority because your husband gave it to me. Except you, because you are his wife. How can I do this sin against God? Ano makita natin? Sa una, makita ninyo dito, mapapansin po natin, amo mo, paggagalitan mo. Hindi ba naisip na pagka ginawa mo yan, pwede kang patanggalin sa trabaho at bumalik ka sa mahirap na buhay? Pero hindi po siya natakot. Why? Because he has an integrity. At hindi lang integrity, mataas ang kanyang moral standard. Okay po? At ito pa rin po mapapansin natin. Okay? This is very amazing. Okay? Saan ba natutunan ni Joseph yan? Sa tatay niya, kay Jacob. But these are things na ako po talagang namangha when I was studying this. Nung panahon ni Joseph, walang time nagpakita sa kanya Diyos. Walang time nag-miracle ang Diyos sa kanya, yung parang magic na biglang may nakita siyang something different. Walang Bible pa nung panahon na yon. Okay? It will take about 400 years bago pa maisulat ni Moses yung Bible. Walang prophet, walang priest, walang temple, walang tabernacle, walang church, walang pastor. And yet, Joseph stand alone in his integrity. Yung po mapapansin po natin. Nasa kasukdulan pa siya ng pagiging kabataan, di ba? Alam naman natin pagkakabataan. Yung mapusok, pero hindi siya nadala. Okay? Iba yung content ng heart niya sa Panginoon. So alam din natin nangyari, napahiya si Mrs. Potiphar, at sabi sa Bible, binalikan pa siya. Gabi-gabi. At siya pa pinapasok sa kwarto niya. Siguro lahat na ng pinakamagaganda at pinakamahal na pabango nagamit na niya para ma-attract si Joseph. Pero hindi na-attract si Joseph. Pumunta siyang naka-90s, hindi na-attract si Joseph. Pumunta siyang naka-2-piece, hindi na-attract si Joseph. Pumunta siyang naka-1-piece, hindi na-attract si Joseph. Pumunta siyang no-piece. Hindi ko alam kung may nag-no-piece talaga. Pero hindi po na-attract si Joseph. Ngayon mga kapatid, ito pa. Meron po tayong kasabihan pag hindi nakuha santong dasalan, kunin mo santong paspasan. Di ba? Meron po tayong mga kasabihan na ganyan So wala na magawa si, desperada na si Mrs. Potiphar sinunggaban niya na si Joseph. So ngayon, ano ginawa ni Joseph? Lumabay ka, masama yan, kasalanan yan. Hanggang sa mahubaran siya ng kanyang balabal o ng kanyang tunika, yung robe, at tumakbo siya palabas. So ito lang sa pagkakataon, sa buong kautusan ng Diyos, ito lang yung pagkakataon na tayo, nakatapangan, yung tumakbo palayo. Huwag palapit yung palayo. Okay? Sa tukso. At sobrang pahiya nitong si Mrs. Potiphar, sumigaw siya ng rape. So siyempre, pupunta yung mga tauhan. So, rape ako ni Joseph, at ito katunayan, ito yung balabal niya. Yung robe niya. Sabi siguro ng mga tauhan, ay, bakit ganun? Ba't sira yung damit ni Joseph at hawak niya? Bakit yung siya nandito sa kwarto ni Joseph? Bakit yan ang suot niya? Di ba? Kung isipin natin yung situation, di ba? May naniwala kaya? We do not know. Pero what's amazing thing is this, the following day, bumalik si Joseph sa trabaho niya at ginawa niya kung ano iniwan sa kanya ni Mr. Potiphar. Without fear, without shame. Hindi natin alam kung pinagbibidahan na siya, yan pala yung manyakis, dumating na. Pero he doesn't care. Kasi all he care about is his responsibility, his integrity. Kaya tayo po, pag tayo tama ginagawa ninyo, huwag kayong matakot, huwag mahiya. Kahit ano po sabihin ng kapwa sa atin, it doesn't matter, huwag kayong papekto. Okay, magpapekto na tayo. Ano ba yung sasabihin sa akin ng Diyos? Okay, so sa workplace, mga nagtatrabaho po dito. So that's one thing that we can learn from Joseph.
So alam na rin po natin nangyari. After that, dumating si Mr. Potiphar, sinumbong ni Mrs. Potiphar si Joseph, at dinala siya sa prison. So na-frame up siya. So kung meron po siguro isa sa pinakamasakit na mararanasan ng isang tao, yung mapahamak ka sa isang kasalanang hindi mo ginawa. Okay? Pero that doesn't mean you're a failure. Yes, you suffer. Hindi natin maiwasan yun, but you're not a failure in the sight of God. Number 3, integrity in the house of prison or the prison house. So mahirap po mga bilanggo at bigyan mo natin ng description. Ano kayong uri ng bilangguan meron sa Egypt? Alam po ba sa Amerika ang bilangguan? Malambutan tulugan, nakaka-request ka ng juice, meron pang milk, kung nagkasakit ka, dadaling ka sa ospital, at nakapag-re-request pa nga sila ng babaeng pwede mong kasex eh. Nakapag-demand ka pa. Doon kayo sa kulungan ni Joseph, ano kayang itsura? Diba? Isipin mo, malaya kang tao, matino kang tao, pagkatapos, kung tayo nasa sitwasyon ni Joseph, ito po isipin natin, Lord, parang nagdududa na ako eh. Dati nandun ako, kasaya-saya ako sa bahay ng ama ko, maligaya ako, mahal na mahal ako, pinoproteksyonan ako. Pagkatapos, sumunod lang naman ako sa ama ko. Pagkatapos, ito nangyari. Binenta ako ng mga kapatid ko, galit na galit. Alam mo akong kasalanan ginawa sa kanya. Pagkatapos, binenta na naman akong alipin. Tapos, nagsumikap ako. Nagkapala ako ng konti, pero ngayon, nasa bilangguan ako. Totoo ka ba? So, pwede niyo isipin yan eh. Di ba? Na, ang tapat-tapat ko, Panginoon, bakit ganito nangyayari pa sa akin? Diba? Magtatampo ka na sa Panginoon. Sa amin po, sabi ko, bakit hindi nag-church ng isang member natin? Pastor, nagtampo po sa Panginoon. Bakit naman nagtampo? Anong pinagtampo sa Panginoon? Kasi pinag-pray daw niya yung nanay niya, huwag mo. Namatay pa rin eh. Nagtampo sa Panginoon. Magtaka ka pagka yung 90 years old ka ni nanay mo buhay pa. Di ba? Blessing pa ba yun? Hindi na, di ba? Tapos magtatampo ka sa Panginoon. Magtatampo ka sa Panginoon. Mga kapatid, magtampo kayo sa Panginoon. Hindi na ako magsisimba. Sino pang matitirang kaibigan mo kung wala ng Panginoon? Diablo na lang. Tapos magpe-pray ka sa Diablo. Diba? Bibigay naman yung Diablo kahiligan mo. Sigurado na yun. So mahirap, mga kapatid. So, nawawala na yata ako. So, mabaho yung kulungan, marumi yung kulungan, madilim yung kulungan. And try to imagine, nasa malaya kang lugar ngayon, ang kasama mo, puro mga lahat. May rapist, may magnanakaw, may murderer, may manggagadyo, mangi-istapa, lahat ng klase ng makasalanan nandun. At siguradong hindi ka makakarinig ng mga kumakanta ng gospel song doon. Ang lahat ng marinig mo doon, mga nagmumura, mga nagka-curse, mga nagsasalta ng mga kabastusan, kalaswaan. There's nothing good to be desired and to see and to experience inside the prison house. May nakausap na po kong bilanggo, hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo dito kasi masyadong malaswa. Pag nandun kayo sa prison house. Pagka makinis ka, lalaki ka, bagong pasok, mare-rape ka. Sa prison house. But listen, sabi po sa Genesis 39 verse 20 and 21, and Joseph's master took him and put him in prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in prison. Pansinin niyo po sabi sa verse 21, but the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. And the keeper of prison looked not to the things that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Ano pa nakakita ko dito? Kahit saan dalhin ng Diyos si Joseph na kondisyon ng buhay, he always found a reason and a meaning and value of his life by serving others. Yun po isang bagay na nakita ko. Sa halip na magmukmuk, magalit, magtampo sa Diyos, he was there to serve the prisoners. At wala nang ginagawa yung jail warden.
And the good thing is this, hindi po ito sinabi sa Bible, pero ito po yung aking ini-imagine based on Joseph's ministry inside the prison house. Na yung masasamang mga tao who were helpless, hopeless, full of sin, now find peace and hope inside the prison cell. And that little hell in Egypt became a little heaven for them because of Joseph. Because Joseph was there. Because God was with Joseph. Hindi mahirap, hindi madali, pero tama yung ginagawa niya. Okay? Kaya tayo, kung anumang kondisyon naranasan natin sa buhay, huwag mo tayo magreklamo. Anong Lord, ang plano mo sa akin dito? Paano mo ko gagamitin sa lugar na to? Yun po lagi natin pag-isipan sa pangyayari kay Joseph. And then later, Joseph was forgotten by a friend. Sabi po sa verse chapter 40, 41, 14, 23, and chapter 41, verse 9. So think of me when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this prison. Ano po yung mangyayari? Si Joseph, yung dalawang kasama niya na tauhan ni Pharaoh, isang baker, isang butler, isang taga-tuguan tinapay, isang taga-tikim ng alak na naginip. Yung baker, in-interpret niya yung panaginip, sabi niya, after some days, mamamatay ka. Pharaoh will execute you. You will be beheaded. You will be hanged. Second, sabi niya, itong butler, sabi, palalayain ka and you will go back to your place. Pero sabi niya, pwede ba pagka nakalaya ka, sabihin mo naman kay Pharaoh, yung pangalan ko, kasi alam mo ang kasalanan eh. So ano makikita natin? This is the reality of life. Hindi madali maglingkod sa Diyos. Hindi madali na panghawakan yung integrity. Okay? Pero all these problems that Joseph's are encountering, all these difficulties is a preparation for Joseph's blessing. Verse 23, yet did not the chief butler remember Joseph, but forgotten him. Alam niyo po sa ministry, marami tayong gagawa ng kabutihan. Malilimutan tayo. Sometimes, hindi lang yung nalimutan tayo eh. Sometimes it became our worst enemy. Hindi tayo naging enemy sa kanila. Tayo ginawa nilang enemy. Okay? Ako marami na po sa ministry na ganyan. Yung nakipagpuyatan ka sa paggawa ng assignment nila, pinagamit mo lahat ng gamit mo, tinulungan mo sa maraming bagay sa ministry, sa buhay nila, personally, sa pag-aaral nila, but in the end, ikaw pa masama. I don't want to mention name, I don't want to mention details, pero some of you, maisip yung, meron kayong similar na karanasan, di ba ba? Na I was so honest and faithful at totoo sa puso ko lahat ng ginawa ko sa inyo. Ala akong inaantay na pasalamat, ala akong inaantay na papuri, ala akong inaantay na gantihan mo ko, palitan mo yung lahat ng ginawa ko sa iyo. Pero yun lang respect, malaking bagay na yun. Pero without respect, at tapos marami pa siyang sasabihin again sa iyo, nakakasakit ng kalooban. Tao ka lang eh. But anyway, I don't hate that person. Pag nakita ko, binabati ko pa rin kahit na iniisnab-isnab ako, that's fine. Sabi sa Bible, love your enemies. Di ba? The same thing with Joseph, naranasan niya. And did you know how long? It takes 2 more years before the butler remember his mistake. Verse 9, then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my fault this day. Naalala ko na yung pagkakamali ko. Bakit? Na naginip si Pharaoh, alam na natin yung panaginip. So for short, naginip siya ng 7 bakang mataba na kumakain sa gilid ng ilog na maraming damo. Dumating yung 7 bakang payat, kinain yung malaking bakang matataba, and yet payat pa din sila.
So pinatawag ni Pharaoh lahat ng mga magicians and sorcerers para i-interpret yung kanyang panaginip. Wala makapag-interpret at sabi ng butler, ngayon ko naalala kung saan ako pagkamali. Merong isang tao doon sa bilangguan na nagpaliwanag ng panaginip namin. So pinatawag si Joseph para humarap kay Pharaoh. Anyway, it takes 2 years. Okay. Magtrabaho po ako sa Laos 10 months. Pagkasama ko yung mga kasama ko, natutulog po ako, kasama ko yung member ko doon, nagtatrabaho doon, sila yung tumulong sa akin para makapag-work ako as teacher. Masaya kami. Pero pag pumasok po ako sa kwarto, nalulungkot na ako. Malayo ako sa pamilya ko eh. Meron akong special child. Pag naalala ko, talagang naiyak ako. And yet, nandun ako, sumesweldo, nakapag-provide ako ng financial needs ng family ko, malaya ako, and yet I felt that loneliness, just being far away from my family. And try to imagine Joseph. Wala pang kasalanang ginawa. At nandun ka lang sa isang madilim at maliit na lugar, na doon ka lang iikot-ikot, at wala ka na ibang magagawa. Gaano kahirap yon? Now, did you know that there are so many inmates who committed suicide inside prison because of depression, being away from their parents, from their family, knowing that wala naman silang kasalanan, pero bakit ako narito? Marami po nagpapakamatay ng mga prisoners. Hindi lang nilalathala sa pahayagan kasi nga, there's nothing good to be desired and to learn from these people, but i-highlight mo pa sila. Hindi naman sinasabi yan eh. Hindi man binabalita. Pero marami papakamatay. And think of Joseph, kung ano yung hirap na dinanas niya. And yet, aside from that suffering, he find a reason to live by serving God. So, sa last part po natin, in the integrity of Joseph in the house of Pharaoh. So, chapter 41, verse 32, and for that the dream was doubled unto Pharaoh twice, it's because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. So, ininterpret na ni Joseph yung panaginip. Tama yung kanyang interpretation. Nabanggit ko na rin kung ano yung panaginip na yan. And then, letter B, Joseph showed humility to Pharaoh. Ano po yung ginawa? Now therefore, let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt. Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the 5th part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. So ano po makikita natin dito? Ang duty ni Joseph is to interpret the dream. Pero nagbigay pa siya ng bonus point. He even gave the solution. Bakit sinabi ko po doon yung humility? Hindi niya presentay sarili niya. Hindi niya sinabi, pero ngayon alam mo na kung ano yung problema ang mangyayari after 7 years of plenty, magkakaroon taghirap. Ako lang nakakaalam kung anong solusyon para hindi kayo magdusat maghirap. Pero hindi ko sasabihin. Mali ba ako ilagay mo na mamuno dahil ako lang nakakaalam? Yun eh. Diba? Pwedeng gawin niya yun, di ba? Lalo kung wala ka talaga integrity. But he has humility. Alam niyo po nangyari? Sorry, nawala pala. Sabi po ni Pharaoh, there is no person I see so discreet and wise as you are. I will appoint you to be the minister of economy of Egypt. And I will give you a position second to my place. Question, mga kapatid. Hiniling ba ni Joseph yan? Pinangarap ba ni Joseph yan? Pinagsumikapan ba ni Joseph yan? Naisip pa ni Joseph na isang araw ito magiging posisyon ko? No. Ang inisip lang niya, Lord, kung anong gagawin mo sa akin, kung saan mo ko dadalhin, magkakaroon ng integrity, magiging tapat ako sa iyo. That's all. Bahala ka na kung ano man mangyayari sa akin. That's all. He never asked for a blessing. He never asked for a promotion. He was just there
faithful in serving others. Dahil sa integrity niya. Try to think of that. Kaya pag tayo po nanalangin, while it's not bad to ask for a blessing, but over a blessing, we should be asking for integrity. Because when we have integrity, God will bless us. Okay? So, Joseph saved Egypt and the word, and Joseph went out from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt. So, nag-ipon siya for 7 years. Dumating yung after 7 years famine, nagreklamo ng mga Egyptian, wala na kayo makain. O sige, bahala si Joseph. Kung anong sasabihin sa inyo, sundin nyo. Dahil siya na nga nangangasiwa eh. Diba? So sabi po dito, sa law of consumer mathematics, when the demand is greater than the supply, the price goes up. When the supply is greater than the demand, the price goes down. So sa Nueva Ecija, pamilyar na pamilyar po kami dito. Pag bagong anihan ng palay, napakataas. Pag bumugso na yung karamihan ng ani, pababa ang presyo ng palay. Kaya yung mga member namin, puro paaga. Pero may problema po, pag nag-aga kayo ng tanim, alam nyo kung anong kalaban nyo? Daga. Kasi kayo unang magbubunga, kayo yung unang dadagain. Kung sabay-sabay kayo, yung daga, sa dami ng kakainin, hindi man nila mauubos lahat ng pananim. At least mabawasan kayo, konti-konti lang. Pero pag pauna ka, ikaw ang madidisgrasya. Pero ito po katotohanan. Hindi po ito kasinungalingan. Nagpapauna yung member namin, hindi dinadaga. Kumikita po sila ng malaki. So sinabi ko, ito lang ang secret. Maging tapat ka sa Panginoon. At meron po kami isang pagkakataon na nagkaroon po kami ng malakas na bagyo. Hindi ko na po matandaan ko ng pangalan. Bumaha pa roon sa lugar namin, pumunta ako. Kahit po, basta bumabagyo, the day after ng bagyo, pinupuntahan ko lahat ng member. Talagang lumulusong ako sa baha hanggang dibdib. Nangungumusta ako, ano nangyari. Minsan, dadala ako ng tinapay. Pastor, sabi po ng mga tao dito eh. Kasi dadaan buyol yung puno, tanggal ang bubong, sira yung bahay. Sabi po ng mga tao dito eh. Pati kayo mga Baptist, walang sira bahay. Wala nga po kahit nayayuping bubong, wala. Pero yung mga katabihan pong hindi Christian, pati yung nakapagitan sa Christian, sira. Bakit yung mga bahay ng Baptist walang sira? So doon po natin makikita, kapag inuna mo Panginoon, alam ng Panginoon gagawin sa'yo. Di ba? So, pinayaman ni Joseph yung Egypt. Sinave ni Joseph halos yung buong mundo. Yung mahihirap na wala nang ibibigay, wala nang ibebenta, sabi niya, gawin nyo lang kaming alipin, mabuhay lang kami, basta kami kumakain, wag lang mamatay. Kaya maraming mixed multitude sa Egypt na naging slaves. Dahil po doon. Pero isipin po natin mga kapatid, what do you think will happen kung si Joseph nagkasala? Tapos nangyari yung event na yun. What do you think will happen? So ito po nakita ko. Kasi yung plano ng Diyos hindi nagtatapos sa atin. God's plan begins with us. God wants us to become a channel of blessing. God wants to use us for others. Okay? Pero God can never use us without integrity. Okay, final na po. And Joseph forgives his brethren. Mahaba pa story, but this is the shortest one. Chapter 45, verses 4 and 5. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph your brother, whom ye have sold unto Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourself that ye sold me hither. For God did send me before you to preserve life. Wala pa yung Romans 8:28, alam na ni Joseph yung prinsipyo. Di ba? Masama yung ginawa niyo, but God meant it for good, to save life. Dahil nanatili lang siya sa Diyos. Actually, ito pong kay Joseph. Nung unang makita niya kapatid niya, siyempre 30 years old na siya, iba na yung itsura niya, iba yung kalagayan niya, at Egyptian language na rin yung kanyang salita. Hindi siya naintindihan ng kanyang mga kapatid, hindi rin siya nakilala. Nung makita ni Joseph,
Ano yung sabi sa Bible? Pumunta siya sa chamber, umiyak siya. Not because of hatred, but because of his love for his brethren. Umiyak siya sa chamber, sabi po doon, and the whole Egyptian heard him crying. Why? Tinest niya yung kanyang kapatid at nakita niya, nagbago na yung mga kapatid niya. And at this point, Joseph revealed himself. I am your brother that you have sold in Egypt. So wala siyang poot, wala siyang galit sa kanyang mga kapatid. Because he entrusted himself in the hands of God. Think of Potiphar na nagpakulong sa kanya. Palagay niyo galit si Joseph. Mr. Potiphar, wala akong galit sa iyo eh. Although you did that to me. But God used that situation to bless me. So makita po natin mga kapatid, yung plano ng Diyos hindi nagtatapos sa pagdurusa natin. Yung plano ng Diyos nagpapatuloy at pakikita niya kapangyarihan. Kapag naging tapat tayo, nanindigan tayo sa Diyos. Now, I would like to close with this story. Nakita ko po ito sa YouTube. Dinownload ko several times. Ito po yung story. Ito po isang lalaki na negro siya, Muslim siya, at sabi niya, patutupo ito testimony. Nung sabi niya, nung siya'y maliit pa, merong nanirahan sa village nila na isang Christian family. So yung kaidaran nila na bata ro na Christian, como nga hindi siya Muslim, lagi nilang binubuli. And one day, sabi niya, ako at yung mga kaibigan ko, nagplano kami na patayin namin tong Christian na to. So plinano nila, umakit sila sa puno, hinantay nilang gabi, dadaan doon, at pagdaan ng bata, lumundag sila, binugbog nila. Sabi niya, nadidinig ko yung pagmamakaawa niya, nadidinig ko yung sakit na nararamdaman niya. Pero wala kaming ginawa kundi suntukin siya ng suntukin, tadyakan siya ng tadyakan. Hanggang sa wala na siyang malay, pinagtatatadyakan pa rin namin siya. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis na kami. Then the following day, bumalik kami doon sa lugar kung saan namin siya sinaktan. Wala na yung katawan doon, puro dugo lang nakita namin. Pupunta kami sa bahay, wala na yung family niya, umalis sila sa village namin. So lumipas ang mahabang panahon, sabi niya, lumaki na ako, nagkaasawa na ako, nagkaroon ako ng anak na babae, na bata. Isang araw nagkasakit. At meron dalawang missionary na nagpunta ron sa amin, at sabi niya, we have heard that your daughter is sick. Is it okay for us to pray for your daughter? Sabi niya, I don't believe in Christianity, but I want my daughter to be healed. Kasi malala nga yung karamdaman. So, pinatuloy niya, pinanalangin, sinira siya ng gospel. Nakakilala sa Panginoon. At pagkatapos, makakilala siya, so dumalo siya sa church. At one time, umattend sila ng isang conference sa isang bansa. Sumama siya sa mga nag-invite sa kanya. Pagdating dun sa conference, nakinig siya ng message, and after the message, mayroong isang taong lumapit sa kanya. Napilay. Puro peklat yung muka. At pagkatapos, sabi niya, anong pangalan mo? So napakilala siya, at pagkatapos, saan ka nakatira? Sinabi niya kung saan nakatira, umiyak yung lalaking pilay. Sabi niya, ba't ka umiyak? Sabi niya, do you remember the boy that you tried to kill? The Christian boy in your town? Oh, I was that boy. So sabi niya, parang binuhusan ng tubig na malamig, na sobrang naging hiyakos sa sarili ko dahil sa masama kong ginawa. Dahil nasira ang buhay, ang katawan ng taong ito dahil sa kasalanan ko. Sabi niya, I'm sorry. Hindi siya ng tawad. I'm sorry for what you did. Tapos sabi nung lalaki, do you know, I'm crying, not because of I hated you. I'm crying because God answered my prayer. Sabi niya, what prayer? Kinuha po yung Bible niya.
Sabi, when I came to this church, full of bitterness and anger, our pastor told us, think of the worst enemy that you have, place it in your Bible, and pray for that person every day of your life. God will heal your bitterness, your hatred. At sabi niya, and now, here's your name. And I'm so happy God answered my prayer. So kung meron pong isang hindrance sa Christian life natin, that's why we cannot have integrity in our life, is because of our bitterness. Okay? Don't take bitterness personally. Kung sino mang kaaway natin, don't take it personally. Okay? Maaring pinapayagan ng Diyos yan, ginagamit ng diablo yan. But always remember, God meant it for good. Kung paano niyang ginawa kay Joseph, ganun din po ang ginawa po sa atin. Okay? So in closing, review lang po natin yung lesson. Joseph's integrity was tested in all points. Number 1, in the house of Jacob, the test of family relationship, obedience, and courage. In the house of Potiphar, the test of work ethics, leadership, and moral uprightness. In the house of prison, his test of agony, humble service, and love without discrimination. And in the house of Pharaoh, the test of honesty, humility, wisdom, forgiveness, and stewardship.